Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic naman po na i-discuss ko sa inyo is itong Children and Adolescent Risk Screener o CARS. Pero bago ko po i-discuss itong CARS, ano na nga po yung nakaraang topic na tinalakay natin? HEADS. Ano na nga po ibig sabihin ng HEADS? Ano yung H natin? Home. Ano yung isang E? Eating and exercises. Ano pa yung isang E? Education. And yung A naman is for activities. And yung D, drugs. Yung S naman, sexuality. And yung S na isa ay suicide or mental health. Okay, very good. So, balik na tayo doon sa CARS. Bakit ba natin dinidiscuss itong CARS na ito ngayon? Galing po yan, meron po yung DepEd Memorandum number 50 Series of 2025 na naglalaman ng Learners Health Assessment and Screening for School Year 2025-2026 noong June 18, 2025. In line with the Department of Education's 5-point reform agenda, which prioritize the protection of learners' physical and mental well-being, DepEd ensures that learners have access to quality medical, dental, nursing, nutrition, and mental health services that will allow them to attain their full educational potential. So ito po yung mga important dates na kailangan nating tandaan sa pag-cascade ng ating assessment tool or screening tool. So sa October 23 to 24 ay start po ng screening yan. Tama-tama, exam po yan. And sa November 14 naman po is consolidation na ng score. So ano bang objectives and programming ng training na ito? So we will gain understanding of the rationale and use of CARS as universal school mental health screening. Number 2, know important logistics in preparing the school environment for CARS. Number 3, acquire knowledge and skills in administering, score, and interpreting the CARS. Number 4, increase understanding of the importance of linking CARS, results, and intervention support. Number 5, strengthen buy-in attitude and homeschool community collaboration in addressing mental health needs of students in public schools. Why the need for mental health universal screening tool? Prevalence of mental health problems in children and youth. The young population is not exempted from mental health problem. Hindi lang po tayo matatanda ang nagkakaroon ng mental health problem. So, sabi sa research ng WHO noong 2014, half of all mental health problems starts by age of 14, where most cases go unrecognized and untreated. So, meron nga po dito, yung suicide rank third as cause of death during adolescence. Depression is top cause of illness and disability for age 10 to 19. And nga po, so meron mga estudyante na, di ba, nababaltaan natin na nag-suicide nga po. So, very alarming yung mga ganitong cases. Kaya napakahalaga na maintindihan natin at mai-apply natin itong paggamit ng CARS, no, para ma-screen natin mabuti yung ating mga estudyante at maiwasan na yung ganitong mga cases. Why the need for mental health universal screening tool? So, ang importansya niya is early detection and intervention. Mahalaga na malaman kaagad natin, no? So, meron po akong ipapakita sa inyong tool mamaya, makakatulong po 'yun para ma-detect kaagad natin kung sino ba yung mga at-risk na student. Schools are better equipped to provide mental health services. So, schools play a very crucial role as children and youth spend considerable amount of time in school. However, they lack a comprehensive program to screen and identify children at risk of mental health problems and subsequently to provide them the needed support services. Overview of CARS by Dr. Violeta C. Valladolid. Yan.
Si Dr. Violeta po yung nagsulat nitong CARS, ng Children and Adolescent Risk Screener. So buti nga meron nang nagawa na ganito. Meron kasing gamit yung sa UNESCO, kaya lang masyado naman siyang international, hindi siya applicable, no, sa ating mga Filipino learners. So nakapag-develop tayo, locally developed universal screening tool to identify K-12 public school learners who may be at risk of mental health problems so that necessary prevention of intervention support can be provided by the school, family, and community agencies. Assess 4 areas of mental health concerns. So may 4 pong area na i-assess tayo. Yung externalizing, internalizing, social, and academic learning. So meron po tayong iba't ibang forms na gagamitin para ma-assess natin yung ating mga estudyante. Mamaya ipapakita ko po yung mga forms. So key features of CARS. Multiple form for multiple raters to be determined stability, consistency, and response. Wag na siguro to. Ayan, ito. Dito na lang po tayo mag-focus. Ito yung sinasabi ko kanina na apat na domain na kung saan i-assess natin yung ating mga estudyante. Externalizing, internalizing, social, and academic learning. So pagdating dito sa externalizing, sila yung mga estudyante na mapanira, ano? Alam niyo, may mga estudyante tayong ganyan. So dito naman sa internalizing, sila yung laging malulungkot. Dito naman sa academic, yung mga mahihina, no? Dito naman sa social, has difficulty in interacting with others. Okay, palalimin pa natin. Ano bang ibig sabihin nitong externalizing behavioral problems ng mga kabataan ngayon? So, outward behavior and reflect the child negativity acting on the external environment. Sila yung mga estudyante na masyadong negative, ano? Masyadong mareklamo sa mga bagay-bagay, no? Kahit hindi naman kailangang ikagalit, nagagalit. So, ito na nga, yung aggression, misconduct, anger, hyperactivity, inattention, walang focus sa klase, and use of prohibited drinks and drugs. So, sila yung mga estudyanteng externalizing. Parang marami tayong ganitong estudyante, ano? Yung mga palaboy-laboy dyan. Alam ko, meron kayo sa advisory nyo na ganyan yung pinapakitang ugali. So, externalizing behavior po ang tawag doon. Ano naman po itong internalizing behavioral problem? So ito nga, sabi nga natin kanina, sila yung mga estudyante na malulungkutin, sila yung nag-a-isolate ng sarili, sila yung laging may anxiety, di ba? Walang self-confidence. So sila yung nag-iisip na saktan yung sarili nila, suicide attempt, and hopeless. So kailangan malaman natin yan, no? Ma-assess po natin yan mamaya using the assessment tool. And ano naman itong social behavioral problem? Ito naman yung difficulties experienced by student when interacting with other in school and at home. Sila yung mga estudyante na introvert, no? So bukod sa introvert, nahihirapan silang makisalamuha sa mga kaklase nila. So talagang ina-isolate nila yung kanilang sarili. Then, ano naman po itong learning and academic behavioral problem? Parang marami tayong ganito Yung mga estudyante na hindi nakakasunod sa klase. So, walang interest sa klase, walang enthusiasm, no? Ayaw mag-participate sa mga activities, absenteeism, tardiness, laging late, inattention in school, and difficulty to cope with school activities and requirements. So, paano ba natin ma-assess na meron silang problema dyan? So, gagamitin po natin yung screening tool mamaya. So, mamaya may pasasagutan ako sa inyo at malalaman nyo yung total behavior problems ng isang estudyante that corresponds to the overall score in the CARS and use as basis to identify students who may be at risk or not mental health problems.
So, implementation of universal school mental health screening using CARS. Wag na po. Wag na to. Wag na yan, wag na yan. Okay, dito tayo sa legal guardian consent. Ayan. So, bago natin pasagutan sa mga estudyante natin yung screening tool, so, kailangan na magkaroon tayo ng parental consent. So, pwede sigurong mag-message na lang tayo sa GC na magkakandak tayo ng screening, So, mental screening sa ating mga advisory class. So, the only qualification needed in rating a learner on the CARS is that the rater should know the learner well enough to make an informed judgment on the learner's behavior and can understand and comprehend the form and the rating scale. Ang sabi dito, the classroom advisor who can optimally observe the learners for at least a month or 4 weeks prior to CARS screening. So, kailangan ay nasa at least a month daw bago ka magsagot ng assessment tool or screening tool. So, dalawa kasi yung pasasagutan, no? Si teacher may sasagutan din at si student. Important reminders to the raters during screening. Secure the CARS form to be used in the screening. Monitor if learners are following instructions. Independently screen learners in their class list. Do not discuss with their learners during the screening. Ensure the security of CARS forms and confidentiality of data at all times. Ensure that all CARS forms are accounted for before dismissing the learners. Administration of CARS. So, what to do during the actual screening? So, sino ba yung clientele natin? Ang clientele po natin dito is kinder to grade 12. What? Select the CARS form. So, ito po yung mga forms na gagamitin natin. So, pag PR po, ibig sabihin, parent po yung magsasagot dyan. Pang kinder po yan. Pag TR naman po, yung teacher po ang magsasagot. Pag grade 3. Yan. So, grade 4 to grade 8, meron din pong form. Grade 9 to grade 12, iba rin po yung form. So, pag TR, again, ang magsasagot po dyan ay teacher. And dito naman po sa LR, grade 4 to grade 8, learner na po ang magsasagot dyan. And 9 to 12, learner na rin po ang magsasagot. When? Kailan daw tayo magpapasagot? Kailan na nga po yung sinabi nating pagpapasagot kanina? October 23 and 24. Okay, workshop po tayo ngayon. So, meron akong form na ibinigay sa inyo kanina. Hawakan nyo po yon. Yung hawak nyo po na yon ay CARS Teacher's Report for grade 4 to grade 8. So, pare-parehas po siya ng form. So, ang magsasagot po dyan ay tayo po. So, isip po kayo ng isang estudyante na gusto nyong i-rate na sa palagay nyo ay medyo palyado o sa palagay nyo ay may problema, no? So, lagay nyo yung pangalan niya dyan. Then, ito po yung sample question natin. Kalahati lang po yan. So, i-rate nyo lang po siya. Ayan. Number 1 is sobrang magreklamo. Sobra ba siya magreklamo pag inuutusan? Ayan. I-rate nyo lang po. Checkan nyo lang. Bihira, paminsan-minsan, madalas, or palagi. Malungkot o hindi masaya. So, ano pong score niya dyan? Scorean nyo lang po. 1, 2, 3, 4. And so on and so forth. And pa-post lang po muna yung ating video. And pagka natapos nyo na, balikan nyo po etong ating video. Okay, time is up. Tapos nyo na pong sagutan. Kung tapos nyo na pong sagutan, ay ito-total na po natin yung inyong sagot doon sa assessment form. So, ito po yung guide natin. Pagdating po sa externalizing, ang i-add po natin na number is 1, 5, 9, 13, 17, and 21. Pagdating naman po sa internalizing, 2, 6, 10, 14, 18, and 22. Pagdating naman po sa social, ang i-add po natin ay 3, 7, 11, 15, 19, and 23. Pagdating naman po sa academic, ang i-add po natin na number ay 4,
8, 12, 16, 20, and 24. Okay po, paki-add. Paki-post po muna ulit. Pag nai-add na po natin yung bawat scores ng bawat domain, gamit po tayo nitong normative table for cars. So, halimbawa, ang score ng bata sa externalizing ay 6. Externalizing, ang score niya doon ay 55. So, ang score niya naman halimbawa sa internalizing ay 8. So, ang corresponding total score niya ay 60. Halimbawa naman, ang score niya naman ay 9 pagdating sa social. So, ang total score niya is 64. So, isang halimbawa, ang score naman niya ay 10 pagdating sa academics. Ang total score, corresponding score niya ay 79. Now, paano natin malalaman na at risk yung bata? Ito po. So, ito po yung CARS Interpretation Guide. Pag ang score ng estudyante ay below 60, ibig sabihin nun, normal po. O no risk. Wala pong problema pagka below 60. Pero pag 61 to 70, at risk na po siya. Level 1 na po yun. Kailangan na po ng support nun. Tier 1 na po yun. Level 1. Pag 71 naman po, ayun na. High risk na siya. High risk na po. Or level 3. Kailangan na po ng support ng estudyante. Pagka 71 or higher. And ito po yung isang matrabaho. Itatype po natin lahat ng pangalan ng estudyante, yung age nila, yung gender nila, yung total score nila sa externalizing, score nila sa internalizing, score nila sa social behavior, score nila sa academic behavior, and yung pinaka behavioral problem nila, yung total score nila. Then, i-interpret na rin po natin yun. Kung 45, NR pa siya. Non-risk pa siya. Kung 56, non-risk pa rin. Kung 62, at risk na siya. Kung 71, high risk na siya. So, lalagyan na rin po natin ng interpretation. Yun po ang medyo matrabaho sa part natin. Kung 50 yung estudyante mo, so 50 yung i-input mong data. Siyang tunay po. So, sabi naman po ng ating mga advocate ay mayroon po silang drive na isesend para dun po natin i-input yung mga scores ng bata at automatic na pong mag-i-interpret yon ng score. Kaya medyo magaan na rin po kahit papano sa part natin as teacher. Car summary, okay na po yan. Okay na yan. Okay na rin yan. So, ang mahalaga, malaman natin kung sino ba yung mga estudyante natin na at risk or high risk. Yun lang po ang ating topic ngayon. Maraming salamat. Ingat.